Yan. So, kasi ang gusto ko po kasi ipakita po talaga dito sa church nito na napakahalaga po talaga ang pagtitipon. Mahalaga yung pagsasama-sama. Mahalaga yung pagkakaisa. Mahalaga po yung tayo po lahat ay meron po tayo ng mga gagawin together with our fellow Christian. So, discipline of fellowship. Ano po ba yung mga bagay na disiplinado about sa fellowship po natin? But before anything else, ito po yung mga bagay na pwede po natin i-tackle pagdating po sa discipline. Okay, tingnan po natin. Last part in our study, spiritual discipline, we have looked at first is the discipline in our prayer. Natakil po natin yan, mga bagay na yan. Pag sinabi prayer, especially the value of secret, simple, and steadfast prayer. Kasi kung minsan, parang pray lang tayo ng pray, no? Hindi natin naiintindihan how we discipline ourselves as a Christian into our prayer. Kasi pagka gusto natin umusan na prayer, pray lang agad tayo, pasok agad tayo sa panalangin. Hindi po tayo kumagay para natuturuan ng tamang gabay pagdating po sa panalangin po natin. And another thing is the discipline in meditation. Contemplating God, His Word, and the things worthy of virtue. Yung pong, para pinagninilayan po natin itong bagay na ito sa Panginoon, yung pinimeditate po natin yung kanyang mga ginawa, yung kanyang salita, at yung bagay na talagang napakahalaga talagang kabutihan na ginawa sa atin ng Panginoon. And another discipline that we need to learn is the discipline of fasting. A means of handling oneself before God's when joined with sincere prayer. Yan. So, ibig sabihin po pala, ang fasting po, marami rin po mga area of conduction po yan pagdating po sa fasting. Hindi lang basta gugutumin mo yung sarili mo, kailangan talaga papalakasin mo talaga yung espiritu mo para sa ganun. Ang Diyos po talaga samahan po tayo sa lahat ng bagay na ginagawa natin. Especially, may mga pinagpapray kayo. Mas mainam po na ipag-fasting niya. May mga battle po kayo. Pinagpag-fasting po niya para mas effective dahil yung pagsama ng Panginoon ay nasa espiritu po natin. Kasi pag-fasting, commonly, pinapakita po dito yung pinapalakas natin yung espiritu natin at pinahihina natin yung ating flesh. So meaning, kailangan na tayo po yung maging makapangyarihan sa pamamagitan ng espiritu. Okay? And another discipline that we need to learn is discipline in singing yan. Akala po natin kung isa, di ba, parang, okay lang, awit lang tayo, ang lang tayo, sige, kung ano yung gusto mo kanta, yun ang yun. So, singing which edifies the singer as well as praises God. So, dito parang pinagtitipay tayo bilang mga awit o maawit sa Panginoon, pinagtitipay tayo. So, pamamagitan ng pagkatapo natin, pinatatatag ng Panginoon yung ating espiritu. Kaya nga, hindi po tayo basta kumakanta lang tayo, nagpapakita lang tayo ng galing sa pag-awit, hindi po discipline ang tawag po doon. Okay, marami pa po ito na pwede tayong pag-aralan po dito at ituturo po sa inyo bilang Panginoon in some other service po natin para matutunan po natin itong mga bagay nito. Let's now take a look at the spiritual discipline of fellowship. Dito po muna tayo. Okay. Pag sinabi po fellowship or discipline of fellowship, the Greek is koinonia and means to share in fellowship with participation. So, ibig sabihin po dito, obviously, pag sinabi to share in, tingnan mayroong another person related to you. So, ibig sabihin, hindi lang isa, kundi mahalaga na mayroong kasama. Or fellowship with, ibig sabihin, meron tayong kumagay kasama sa mga bagay na ginagawa po natin spiritually. The early church continued steadfastly in fellowship. Nagtatili po sila. Kaya nga po naging matatag po itong mga unang iglesia. Kaya makikita niyo po kung gaano po sila pinatibay ng Panginoon because of the real fellowship with each other. And completely, doon po tayo sinasamahan ng Panginoon with having this fellowship with other believers. Alam niyo po ba yung sinabi na kapag mayroong isa, dalawa, kasama po natin sa malakitaan ng Panginoon. Kaya napakahalaga po, meron po tayong palaging fellowship. Makinig po kayo mabuti, huwag niyo po bilis ng tulad ng pakikita ninyo.
Yan. Kasi baka mamaya mawala ko na yung ang lakas, hindi yung espiritu na tulad. Yan. So, tingnan po na napapakinggan niyo po maigi ito. Para lang sa ganun po, makapasok po tayo sa bawat pag-aaral po natin at hindi lang basta nalaman natin, natutunan natin kung ano yung mga bagay na gusto turo sa ating Panginoon. Kundi tayo po mismo, magkaroon tayo talaga ng tamang ugnayan with our discipline to our God. Okay. Sabi po nung kanina binasa natin, 1 chapter 2 verse 42, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at panalangin. So ang tawag po dito sa lahat ng ito, fellowship. Ang sabi ko sa kalimang fellowship. Kailangan meron tayo matatag na tinatawag na pakikisama. At yung pakikisama na yun, it is not from the unbeliever. It is not to those who don't want to follow God. Hindi doon ang pakikisama po natin. Kundi ang pakikisama po natin, dinidisiplina natin yung sarili. Yung pakikisama gusto ng Panginoon sa atin is to our fellow believers to Christ. To our fellow followers to Christ. Yung pa yung tinatawag na discipline of fellowship. Hindi tayo kumbaga parang nakikisama na doon sa mga ayaw ni Kristo, gusto ng kasalanan, gusto ng kalayawan, gusto ng mga bagay-bagay ng mga sanlibutan. Hindi na doon at doon tayo dapat na disiplinahin ng Panginoon. O ikaw mismo dapat dinidisiplina mo yung sarili mo doon. Kasi alam mo, maraming mga Kristiyano ngayon, ano lang yung ba tinatawag na blend-in lamang po. Hindi nila nagiging solid yung kanilang espiritu o yung kanilang relationship with God because they only blend in. Pag sinabing blend in, Kristiyano, and then worldly or natural man, tinatahalo nila. Kristiyano natural. So, ang ibig sabihin po ito, hati-hap-hap. So, hindi po pwede talaga yun. Wala pong hap-hap pagdating po sa Panginoon. Kaya nga, we need to discipline ourselves. Hindi lang basta mabalik sa atin, pakisamahan ko na siya. Hindi pa gano'n ang gusto mangyari sa atin ng Lord. Dahil ang kapatitan ng kabutihan ay nagbabalma ng nagmumula sa Espiritu ng Diyos. Kaya kung saan manggaling yung kapatitan na terrorist na nabilibad o Christ Jesus sa Italo, there's something wrong doon sa kanyang kapatitan. There's something wrong with his kindness. Kaya huwag po tayo mga kapakita lamang na kumbaga parang, o hindi mo kasi dahil the deceiver soon, pwede tayong i-deceive sa ganong kalagayan naman po natin. At dapat na maintindihan po natin, hindi okay mabait, ay talagang okay na yan. Dahil ang basihan po talaga natin dito, we need to look for the spirit of them para na sa ganon, makita natin kung talagang nagagaling ba sa Panginoon yung pagiging mabait yan. At ang po natin, even demons can pretend as the angel of light. So sabi sa atin ang Biblia, kaya hindi po pwede, ano po, basta pag-ipalitan lamang po, kung sabihin po natin, at sa tingin na bait, hindi po talaga po pwede po yun. Kaya nga, let us all discipline ourselves into we get together with person. Okay, tingnan po natin. The idea is that Christian did things together. So, ito po yung alay na pag sinabing fellowship, sa isang Kristiyano po kasi, mas maganda po kasi nang gumagawa po tayo ng sama-sama. Hindi yung solo-solo. Kasi pag solo-solo yung paggawa po natin, hindi po ito nagiging matibay. Hindi nagiging matatag. Kaya, marami po mga Kristiyano bumabagsak na gagawan dahil wala silang fellowship with all believers to Christ. Now, they assemble together for worship. Nagtitipon po tayo. Kaya nga, mapapansin po natin, meron tayo mga service, meron tayo worship service, dahil para magsama-sama po tayo dito, no? Tandaan po natin, hindi tayo lalakas na mag-isa lang. Pag sabi mo sa mga mo, hindi ka lalakas na mag-isa lang. Okay. They spend time together in such activities as prayer, singing, etc. or whatever
the approach of God to every one of us para lumago tayo. Marami kasi approach ang Panginoon para palaguin tayo. At yun po yung makikita natin sa bawat isa. Alam nyo, yung experience lang po ng bawat kapatiran, makakapagpalakas na sa iyo. Makakapulot ka na po doon para maging matatag ka. They value the time together as something beneficial. So nakikita po nila yung bagay na pakinabang ng pinatawag na fellowship. Now, ang kanyang po dito, as we discipline ourselves as a Christian, nakikita ko po ba yung beneficial ng pagiging pakikipag-fellowship mo? Ikaw nalalaman mo ba yung napakahalagang bagay na pakinabang nito sa kaluluwa mo o sa espiritu mo? Pag wala ka nakikita po dyan na pakinabang sa sarili mo, dito sa halimbawa sa pagka-church mo, pag wala ka nakikita pakinabang yan, ay dahil mayroong mali sa paglapit mo sa Panginoon. At mayroong mali sa sarili mo mismo. Kaya tignan po natin yan, ano? Kaya nga, hindi natin pwedeng i-isolate natin yung sarili natin alone. Diba? Hindi po natin pwedeng i-tagal yung sarili natin na mag-isa lamang po tayo. Kaya nga kailangan, as a family tayo, as a followers of Christ Jesus, makasama tayo as a group, as a team. Now, to grow spiritually, we need to exercise ourselves unto godliness and fellowship with other Christians is an important spiritual exercise. Ito po yung kumbaga parang pinapractice po natin. Ito po yung kumbaga sinasanay po natin sa sarili po natin to get into the discipline of God. Mahalaga po ang pagsasabuhay ng pagiging makadiyos at pagkikiisa sa mga kapwa mananampalataya para para tayo po yung lumago. Ang dahil po natin without fellowship, we cannot grow spiritually. Kaya mahalaga po yung mga fellowship, kaya nga po, pag-isan, ang Lord, hindi po ba kayo nagtataka? He offers a lot to every Christian. Ang dami niyang ino-offer. Hindi na yung ng offer ang Panginoon. At ano ang everything they offer sa iyo, Lord? You can go with them, you can go with your church, you can go with your pastor, you can go with your brothers and sisters in Christ. Ino-offer ng Lord yan. Kaya nga, tingnan po natin kung ano yung mga bagay na ino-offer sa atin ng Lord. And that was the approach of God for us to grow. Huwag yung kung sasayangin yung mga bagay yun, mahalaga po yun. Kasi mamamatay ang spirit po natin kung wala yung mga bagay yun na ino-offer sa atin ng Panginoon. Ang alam niyo po bakit yun dapat na pinagsasanayan po natin. Okay, 1 Timothy chapter 4 verse 7. Huwag mo pagpagsayahan ng panahon ang mga alaman na walang halaga sa halip sa nalip mo ang iyong sarili sa mga Diyos na pamumuhay. So, alam niyo po, we are to live our life into the whole. Kailangan iwanan na po natin yung mga bagay niyon. Alam niyo, what talaguan po doon. Kaya nga, lalaanan na po natin, ang buhay po natin, yung pamumuhay ng mga Diyos. Daily. Sa araw-araw, kailangan kahit nandun ka sa bahay mo, kailangan yung pagiging mga Diyos, yun yung sinasabi na po natin. Alam niyo, kung minsan nga po, ito po yung mahirap po sa atin. Nagiging mga Diyos naman po tayo kapag kaharap po natin yung mga pamananampalataya natin. Kaya alam niyo, napakahalaga po ng fellowship kasi lagi tayo nagiging mga Diyos. Amen? Kasi yun, kapag nasa solo ka na lang, marami pa ba mga Kristiyano ganyan? Kapag kasolo na sila, nakakalimutan na nila. Na-erase na sa pagkatao, kung nila yung pagiging Kristiyano nila. Amen? Hindi nyo po napapansin yun? Yung mga bagay na ginagawa nila, yung mga bagay na pinigilos nila, yung sinasalita nila, nawawala, nagtabi. Why? Kasi nga, there is lack of fellowship. Kaya pansinin mo naman, kakaharap mo yung mga brothers and sisters mo, yung mga mananampalataya ng Kristo, makikita ko parang ang feeling ko, bakit ganito? Parang bumabait din ako. Bakit ganito? Parang nagiging plastic din ako. Ay hindi, Kaya lang nagiging plastic kasi hindi nga nagsisink in yung spirit mo with those people who follows Christ or those people who really wanted to have Christ in them. Kaya po, parang napaplastikan tayo. Yun po yung talagang dapat na manalis po sa atin to break this out of our life as a Christian. Yung parang halimbawa, let's say, makakaharap ko si Daniel, si Sister Daniel. Ngayon,
Pag nakaharap mo siya, bakit ganito ang taong to? Plastic. Parang peki yung sinasabi niya sa akin, yung nararamdaman ko sa kanya. Alam niyo kung bakit? Kasi hindi kayo sanay na mag-fellowship. Born together has a differences. Hindi pa nagiging magka-sink-in sila sa Spirit of Christ. Pero, once na nag-sink-in pa kayo, ibig sabihin, once na kayo po ay talaga nagkaroon ng fellowship in the Spirit and the discipline with both, makikita nyo na magiging maayos yung inyong pagsasama. Bilang magkapatid kay Kristo. Alam niyo po, ito po si Pablo, ito po yung tinuro niya po kay Timoteo. Sabi po ni Pablo dito, Paul calls Timothy to keep focus on the word, not on the things that come from man. Kaya nga ako minsan, mapaplastikan ka talaga sa tao. Bakit? Kasi kung yung tao nagpapamulhay, nagpapasabuhin ng pagiging mga Diyos, at ikaw, natural man, talaga magiging plastikan ka rin yan. Hindi ka talaga makakarinig. Kasi nga, he discipline himself, but you are not. So, kailangan parehas kayo nagdidisiplina ng sarili nyo about the things in Christ para magkaintindihan kayo. So, ibig sabihin, you have a different spirit that includes other. So, para magkaroon kayo ng pagkakasundo in the spirit, para makita ko na talagang, uy, ang balik pala nito. Ngayon ko lang na mabait pala talaga siya. Alam niyo kung paano yun. Kasi nag-sink in na yung spirit, which is the spirit of Christ, kaya nagkaroon kayo ng relation as a brother or a sister in Christ. Yun yung tinubuo ng tinatawag na fellowship. Amen. Naiintindihan mo natin? Okay. Now, let's take a look the need of fellowship. Ano po na yung kailangan ko dito? Okay. Number one, the problem of self-centeredness. Ayun. Lumabas na, no? Ito yung differences ng isang Kristiyano. Yung pagiging self-centered. Now, marami po ang hindi nakakapag-disiplina ng sarili kung bakit po nagiging self-centered po sila. Many Christians do not value their time with other Christians. Yan. Doon nagsisimula yung pagiging self-centered ng isang Kristiyano. Pagiging po kayo. Marami pong ganito sa church. Marami po. Sa bawat churches, marami pong ganito. Yun po tinatawag na soloista. Pag soloista, yung hindi pa mga-relate sa ibang mga kapatiran, ang ibig sabihin po niyan, mayroong tendency na magkaroon siya ng tinatawag na self-centered. Now, ito po yung malaking komplikadong bagay sa sarili po para hindi ka lumago sa espiritu. Kaya na dinibreak po ito tinatawag na self-centeredness. Yung hindi mo marunong makipag-fellowship, yung hindi ka marunong makipagkwentuhan sa mga kapatiran ng mga self-centeredness. Yung umuuli ka agad, yung tumatakbo ka agad, pagkatapos ng church, self-centered po yun. Yung pagpasok mo dito, pagdating mo dito sa church, so kung ano lang yan, wala ka man lang makakakwentuhan, self-centered po ang pauuli ka nun. Kaya nga, we must discipline this attitude. Okay. Fellowship break the attitude of self-centeredness. Pag ikaw nakipag-fellowship ka na nakipag-fellowship, siyempre, ang tendency yun, masisanay ka makipag-kwentuhan, makipag-plastikan. Ano na naman yung plastikan? Hindi ka plastikan. Totoo na po ito. Totoo na pakikipag-kwentuhan. Totoo na pakikipag-banding. Totoo pakikipag-relation na natin with our fellow believers. Nagkaroon ng fellowship yung tinatawag na pag-uugali ng pagiging makasarili. Okay, tignan po natin paano po yan. As evidenced by the self-centeredness, ang nakikita ko dito, katulad ng sinasabi ko sa inyo, kaya pala ang mga Kristiyano ganito ang nangyayari. Nagkakaroon po sila ng tinatawag na sporadic attendance of regular church service. Yung po para bang banal-banal yung kanyang pagka-church. Pasulpot-sulpot yung kanyang pagka-church. Minsan nandiyan, minsan wala. Alam niyo kung bakit anong epekto po nun? Hindi niya feel yung mga kapatiran. Kaya gano'n. Kaya nagkakaroon sila ng tinatawag na sporadic attendance.
o kumbaga yung tinatawag na irregular church service. So, tingnan po natin, ano ba po? Failure to visit and support gospel meeting elsewhere. Kaya na, nakikita niyo po, minsan, meron na Bible study doon sa lugar niyo, nawawala pa o ayaw niyo pang sumama. Yun yung tendency nun. Bakit? Kasi meron tayong tinatawag na self-centered attitude. Wala kang interest in her Bible studies. Yun pa lang ayaw magkaroon ng Bible study kung sa bahay mo. Wala akong time dyan. Busy. Abala lang yan. So, self-centered po tawag ko. We don't want Jesus to come before you. Ano ba ang ayaw na pinipigilan mo si Jesus na makapasok sa buhay mo, sa tahanan mo? Self-centered po yun. At yun pa yung pinakamabigat. Yung si Kristo po mismo, si Jesus po mismo, ayaw na isama sa tahanan mo. At alam niyo ba, ito po tinatawag na Bible Studies in World. Alam niyo ba, na pagpapapasok mo ito kay Jesus Kristo, pag-welcome kay Jesus sa tahanan mo. Kaya napakahalaga po nito family nito. At doon tayo lumalagay in our family. Nagkakaroon ng beneficial into your life or to your family yung Bible study. Ano ba po yung pinapakita ko ba dito as an evidence? Ang willingness to extend or accept offer of hospitality. Yung pag mayroon ng nakikitungo sa iyo na maganda. Di ba? Minsan sa church, di ba? Yung pag gusto ka ng pakayan, ayaw mo pa makipagkamay. Yung pag gusto ka magkwentuhan, pero ayaw mo magpagkwentuhan. Yung po yung tinatawag na self-centeredness. At that attitude is not an attitude na given to you by God. Obviously, hindi sa Diyos yun, kundi sa kaawa yun. So yung ayaw mo magpagkwentuhan, wala kang pakialam, basta ikaw nandiyan ka, nagsasolo ka lang, it is a self-centered attitude that coming from our enemy. Ibig sabihin, napasukan po tayo doon para hindi tayo lumago sa ating spiritual relations with God. Kaya nga, napakahalaga po ito na kailangan tayo lahat ay kumbaga, yung willingness po natin ay lagi pong nandoon sa bawat kapatiran. Diba? Kahit sabihin mo hindi maligo yan, kailangan meron ka pa rin fellowship dyan. Kahit sabihin mo na parang may amoy o parang nakakadiri, kailangan mo pa rin makipag-fellowship dyan. Kasi yung self-centered, walang inisip yan yung kundi yung sarili na. Kailangan may pangunan, ingatan niya lang yung sarili niya, ingatan yung dagdami niya, ingatan yung kanyang physical na katawan. Ganun po yung self-centered. More on pleasing oneself. More on pleasing his own self. Kaya hindi mo tayo dapat ganun. Amen? Kaya kung hindi lumalago yung spirit natin because we don't have discipline in our fellowship with others. Okay. Ikalawa, the reasons for self-centeredness. The main reason is the problem. Asan ba tayo? Okay. The main reason is the problem of self-centeredness. Ang pinakadahilan kung bakit nagiging ganun po tayo, yung nagkaroon nga po tayo ng tinatawag na sporadic attendance of regular church, failure to visit and support gospel meeting, lack of interest on Bible studies, unwillingness to extend or accept offers of hospitality. Ang reason yan, the main reason is the problem of self-centeredness. Yung po pagiging gusto natin, pagiging salubista. Now, if there is only things pertaining to themselves, yun na kapag mayroong bagay na papagod sa kanya. Amen? Doon lang siya nagkakaroon ng interest. Oh, okay, pag-usapan natin yan. Meron akong favor na makukuha yan eh. Parang gano'n naman po yan. Pero without favor to them, wala po siyang kumbaga interest ko sa bagay yun. Sandali, ayoko niya ganyang usapan. Ayoko namang usapan ng mga words of God. Ayoko namang usapan na makakapagpalago ng Espiritu ko. Dahil nakikita mo, ayun tayo doon, umiingas tayo doon, parang ilag tayo doon, mailag tayo doon. Yun po yung self-centered. With little concern for the needs of others. Di ba? Kung minsan, parang gano'n tayo, maki na nga lang ito eh. Bakit kailangan pa akong tumulong sa kanila? Yan, self-centered yun. Self-centeredness is the real problems for many Christians today. Napakalaking problema po yan. Marami po sa churches po yan. Yung halos
Di mo nga alam kung ano yung bagay-bagay sa buhay niya eh. Hindi mo siya nakilala ng lubos. Hindi mo alam kung paano siya pakingitiin. Hindi mo alam kung paano mo siya kakausapin. Kasi you have no idea with this life. Wala mong idea. Kung meron ka ng idea, baka mamaya chismis pa eh. Amen? Kaya nga kailangan nakikilala tayo ng Diyos. Sabi ko nga po doon sa kanilang pinos ko, sabi ko, it is better to be unknown to this world, but you are unknown to God. Mas maganda yung known ka sa Panginoon, kahit na unknown ka, hindi ka kilala nito mundo nito. Pero alam niyo mga kapatid sa Panginoon, paano tayo makikilala ng Panginoon kung hindi tayo nakikipag-fellowship sa patiran? Amen? Now, the reason for self-centeredness, ano po ba yan? Ganito yan. Many of us live through the mid-decade. Yung pag sinabing mid-decade, yung dekada ng parang ako, hindi ganyan. Ikaw, hindi ganyan. Alam mo kung kailan po nag-umpisa yan? Doon na 1970s, this is by self-centered attitude and self-indulgent behavior. Doon po parang nag-exist po itong pagiging, parang naramdaman po nila, parang ng mga tao ay parang naging makasarili. Ang gusto lang yung sa sarili lang po nila. They become selfish with a lot of things to them. Yung gusto nila yung parang sa kanila ng lahat. Noong 1970s daw, parang nagkaroon po ng malaking pagkalat ng mga ugaling pansarili. Kaya yung mga pinanganak ng mga ng 70s na po, i-check yung po yung sarili, baka mamaya, ako naging 71 po ako eh. Kaya nga tinitignan ko, makasarili pa ako. Diba? Ano sa tingin nyo? Wala makalit sa Panginoon. Hindi naman po ako mag-iingin sa Panginoon, makasarili ako eh. Iintindihin ko lang yung sarili ko eh. Sister Kailin lang yata nagsasabi makasarili si Pastor. Nagulat sister Kailin. Wala mo. Okay. Noong 1970s raw, kasi bakit nagkaroon po sila ng parang about yung ano yun yung parang census. Yan. Tinitignan nila kung ano na ba yung parang nagiging ugali ng mga tao. And they find out na ito yung parang naging na-pinpoint po nila yung pagiging self-centered po ng karamihan. Okay? Ang nangyari po kasi dito ay ganito. Cultural trends today have produced many self-centered people. Ganon din po sa kanila po sa panahonan nila as well as today. Kaya po, hindi yung parang nag-control po sa atin. Ano po? We live in a highly mobile society. Yung parang ang bilis umusad, di ba? Parang ang daming na uuso, bago yung damit mo ngayon, bukas luma na. Yung gano'n po, kaya kung minsan, parang iniisip mo lang yung sarili mo eh. Kung parang gusto mo yung parang umusad ng umusad. Kaya ang bilis mo nawawala. Kaya lang, pati yung iyong relation sa Lord, naglalamo. Kasi sumusunod tayo doon sa tinatawag na cultural trends. Kaya pagiging yung sa Lord, a lot of people today don't have an interest about things in God. Nawala na rin po sila ng interest pagdating sa Panginoon dahil wala na itong inalaman sa sarili po nila. Para sa kanila. Pero hindi po nila nakita yung kahalagahan ng Diyos sa buhay po nila. Alam niyo, kung wala ang Diyos sa buhay po natin, maaaring wala po tayo magagawa sa buhay po natin. Yung families move in and other moves away. So, kumbaga, parang bilis eh. Kumbaga, parang yung paggalaw po ng buhay ng tao, di ba? Minsan, meron ka mga kaibigan na rito, bigla na mawawala, bigla na lilipat ng lugar, o kaya naman, meron mga kapatiran na nandyan, bukas mo kayo, wala na. Kaya nga po, napakahalaga ng tinatawag na fellowship. Dahil dito po pinasasarap yung relasyon natin sa ating Panginoon. Amen. And if you have a lot of interest about fellowshipping with our other believers, hindi po talaga tayo makakapanatili sa Panginoon. Dahil, tingnan niyo po ito, mas pipiliin mo pa rin yung mga dati mong kasama. Mas pipiliin mo pa rin yung dati mong kaibigan. And supposed to be, tinanggal na tayo ng Lord doon eh. Binigyan lang po tayo ng a set of new company, new friend, new family. Binigyan na po sa ating ng Lord doon para yun yung i-gather po natin, yun yung parang lagi natin i-fellowship.
At kasi doon tayo at ipagpagay parang buti ng Panginoon, doon tayo sasanayin ng Panginoon, at doon po tayo nalago pagdating sa mga bagay sa Panginoon. Kaya nga dapat nga po, reduce now our brand. Reduce now our daily company. Yung mga kasama po natin. Dahil kung hindi po, yung dati pa rin yung ating mga kasama, ay dahil yung hindi uusad yung ating spirito pagdating sa Panginoon. Many live distances from the place of worship and for each other. Kaya nga, papansinin natin, di ba? Kung minsan, halimbawa, yung field of work, nalayo na sa church mo, wala na. Nakakalimutan mo na yung church mo. Halimbawa, nakapag-abroad ka na, nakakalimutan mo na yung mga kapatiran. Hindi mo na kilala, pati yung pastor mo. Kaya nga, yun yung tinatawag na problem of self-centeredness. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ito daw, kahit na i-transfer ka ng Lord sa iba o sa malayang lugar, still yung puso mo, nandun pa sa fellowship mo. Dahil yung fellowship na yun, andiyan sa nagtatag sa iyo, para patibayin ka, palaguin ka, and then, kapag ka ikaw ay nag-move away, pagdating mo sa mga fellowship mo, yun yung espiritu ng Lord na nasa iyo na itinatay niya para makipag-fellowship doon sa itinatag ng pamilya mo, mag-move away dito. Mawawala sa madaling salita. Amen. Technology decides to bring us closer together can easily move us apart. Now, tingnan niyo po ito ha. Yung teknolohiya daw ng mga bagay-bagay niyo, di ba? Dahil na po. Kung bagay para we can easily connect to each other. Amen? Diba? Through cell phone, pwede tayo mag-video call, pwede tayo mag-kwentuhan about Christ, mag-Bible study, about video call, diba? So, madali. Pero alam nyo rin, ito lang po yung sa tao, sa atin, bilang mga Kristyano, kaya minsan yung buka sa bar. Pwede rin po tayo magkalayo-layo. Pwede tayo magkalayo-layo. Kaya nakita niyo po sa pamilya, minsan nagbibigan po sila, kanya-kanya silang cellphone. Hindi na sila nagkakwentuhan ng mga bagay na nangyari sa kanila sa maghapon. And we still kahit sa church pa natin, ganyan eh. Minsan, tugay ka, nandito tayo lahat, tayo tayo naka-cellphone. Kaya walang fellowship, it breaks our fellowship with the Lord. At alam niyo po ba, yun yung epekto kung bakit nahadlangan yung malaking patay na halaga ng fellowship sa buhay po natin bilang Kristiyano. Phones, email, camera greatly increase our ability to communicate, pero ito pa rin yung nagdulot para tayo magkawakat-wakat. Amen. But we can become such also through such technology that we do not develop meaningful relationship. Wala na. Maayong may relasyon kayo bilang magkakapatid sa Panginoon, pero napaka-tipis. At walang katibay-tibay yung ating tinatawag na fellowship with others. It cannot become meaningful. Kung bakit parang wala na. Pagkalabas, pag-uwi, umiyo ka na. Hindi mo nakilala siya. Pero kapag halimbawa na true fellowship and the center is God, Jesus, makikita mo habang nandun ka sa bahay mo, iniisip, ang saya naman parang kausap nito si Brother Pastor. Ang saya pa nilang kasama. Nakaka-enjoy, nakakataba ng espiritu, hindi yung espiritu, pati ng katawan. Tumataba lahat. Amen? So, mapapansin po natin, nagiging meaningful po yung pagsasama-sama po natin. Kaya nga, iba po talaga, kapag meron po tayo ng tinatawag na personal na pagtitipon, malaki po yung impact nun into our great relationship with God. Pagkaan po natin, pag may fellowship, nandun si Lord. Amen! Pagkasanalista ka, or sabihin po natin self-centered, it is God out of you. Wala ang Diyos doon. Amen? Kaya, do not practice alone. Yung pagiging Kristiyano mo is not alone. Kasi ang Diyos talaga, kailangan lagi tayo magkakasama pagdating sa Panginoon. Amen? Amen? Okay, let's go into our practice of fellowship. Yan. Kanina, kailangan po natin yung, kung ano yung kailangan natin sa fellowship. Ngayon naman, yung pagsasanay po natin dito sa pagkakasama. Okay. Number one, through assemblies of the church. Napakahalaga po yan.
Yung sa mga pagtitipon natin sa church, yung mga gagawin po natin, we assemble regularly to exhort one another. Para magpalakasan po tayo. Kasi nga po, sabi po sa Hebrew, chapter 10, verse 25, po natin kalitaan mga pagtitipon dahil ang ginagawa ng mga iba, tayo magpalakasan para kasi natin ang kalooban ng bawat isa lalo na malapit na dumating ang Panginoon. So mga kapatid sa Panginoon, tignan niyo po ito, maraming Kristiyano, wala po silang pakialam kahit na nagbabantanan po yung pagdating ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because of lack of fellowship. Hindi sila nagkakaroon interest na abangan at hintayin ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Because of lack of fellowship. Walang matibay na ugnayan ang ibig sabihin. There is no real connection, there is no real relationship with the Lord. Kaya nga, about fellowship, pag nakikita mo na talaga ang isang Kristiyano, talagang interesado, involved palagi siya in the fellowship, ang ibig sabihin po yan, medyo lumalalim na yung kanyang ugnayan sa Panginoon. Nagkakaroon na siya ng intimacy in the Spirit. Kaya nga makikita mo, nagkakaroon na siya ng mga interest sa mga bagay-bagay sa Panginoon, nagkakaroon ng interest sa social life, nagkakaroon ng interest sa mga memory verse, nagkakaroon ng interest sa mga people sa Panginoon, nagkakaroon na yung interest niya. And they put willingness into their soul. Maging yung kaluluwa po niya na pupulhan. Dahil ng Espiritu na inilagay sa kanya ng Lord, nagkaroon ng buhay. Kaya ito po ang kaluluwa po natin. Alam niyo, malaki po ang problema po ng kaluluwa natin eh. Kung minsan, alam niyo po, i-differentiate po natin yung kaluluwa sa Espiritu natin. Pag mahina ang Espiritu mo, patay ang kaluluwa mo. Walang kaligtasan ng kaluluwa mo. Kaya nga, yung Espiritu, yun yung nagpapulak sa atin para makarinig tayo sa Panginoon. And without having a great Spirit from God, pag pinatay mo yung Espiritu na yun, hindi ka makakonect sa Panginoon. Ang tendency mo, hindi makukuha yung kaluluwa mo para mamatay. At kapag patay ang Espiritu, at pagpatay ang iyong kaluluwa, ibig sabihin nun, yung buhay mo ay hindi mo talaga masasalba ng Panginoon. Kaya makikita mo, puro ka emotion. Puro ka na lang galit, puro ka tuon, puro ka hinanakit, puro ka inggit, puro ka pag-aalala. Yun na buhay ang kaluluwa natin dahil patay. Yun yung parang nagiging kalagalan ng kaluluwa mo. Dahil yung Espiritu ay walang kalakas-lakas para dahil yung kaluluwa mo. Kaya nagkakaroon tayo ng oneness in this because of that. Kaya nga napakahalaga ng fellowship, dahil yung fellowship, dahil nandun yung central ni Jesus sa buhay po natin, kaya yung Espiritu natin lumalakas. Kaya choose your own company. Choose your become a fellowship member na kung saan para makakautayan mo palagi araw-araw. Hindi mga tao na nalang sa Panginoon, papadalin na yung Espiritu mo ng relasyon mo sa Lord. This will go through worship service and Bible classes yan. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mas maganda yung talagang pinapasok po natin ito mga bagay dito. Yung ating pagsamba, yung ating pag-aaral po ng salita ng Diyos, discipleship, Bible study, mga nagatuloy na meron tayo lahat. Hindi na yung gusto maglingkod sa Panginoon. Every one of us as a believer to Christ Jesus, tingnan tayo ito mga ganito. Kasi kapatid sa Panginoon, kung minsan ito po yung nagiging hanap po sa atin eh. Sa pagkakala, hindi mo lang pumilingkod sa Panginoon. Pag hindi ka naglingkod sa Panginoon, hindi ka makakarating ng langit. And bring it into your mind. Na hindi naman ako maglilingkod sa Panginoon. Gusto ko lang maging housewife lang ako. Gusto ko lang magtrabaho lang ako. Kapatid sa Panginoon, mali po yun. Kahit na sino ka ba, kahit lola ka, kahit nanay ka, kahit tatay ka, lola ka, o kahit sino ka pa na nakakilala ka sa Panginoon, yung fellowship na yun doon ka mangingitindihan na kailangan mo paglingkuran ng Panginoon. O else, paano ka maliligtas? Kasi ang kaligtasan, ang ibigay na sa atin yan, paglingkod sa Panginoon. Walang naligtas na hindi naglingkod sa Panginoon. At wala naman naglingkod sa Panginoon na naligtas. Amen? Kaya kung mapapansin po natin ito, ang buwan ng kaligtasan sa atin ay bigay sa atin by the grace of God into us. Nagpupulong po niya yung paggawa sa Panginoon. At hindi yung makabuting gawa na pinuna ng grace ng Lord para sa atin. Amen? Each time we assemble, we have fellowship with one another. Mahalaga po yan. A main goal in such assemblies is mutual edification.
Pag sinabi niyo na yung edification, ang ibig sabihin niyan, yung bagay na ikaw lalakas siya ikaw lalakas ka sa kanya, siya lalakas siya sa iyo. Neutral, ibig sabihin, pag nagtatalos tayo, hindi lang isang lumalakas, lahat tayo. Pero hanggang nalalakas ang isang tao kung soloy siya. Kung mag-isa lang siya. Di ba? Lord, papalakas ako. Hindi nga po kasi yung proseso ng Lord eh. He put you into a church. He put you into a body of Christ para may makasama ka makakapagpalakasan sa iyo. Kaya nga kapag kayo lagi makasama mahina, parehas kayo matutunan. Kaya nga kailangan marami ang fellowship po natin. Dahil mayroon doon na malakas, ang sabi gano'n, siya nagkakaglay ng spirito ang siyang pagpapalakas sa mga pinanghihinaan. So, napakahalaga po nun. Paano kung parehas kayo mahina? Hindi ka walang nagpa-fellowship. So, hindi kayo mapabuhay dalawa. Kailangan talaga meron kayo fellowship with fellow Christians, fellow believers. Kaya lagi po tandaan po yun. Yung mutual edification, napakahalaga po niya. 1 Corinthians 14, verse 26. Ganito ang ibig kong sabihin, mga kapatid. Kung sa inyong pagtitipon ay may umaalim, may natuturo, may nagahayag ng kalooban ng Diyos, may nagsasalita ng iba't ibang mga wika, at mayroon namang nagpapaliwanag noon, gawin niyo ang lahat ng iyan sa ikapagpapatibay ng iglesia. So may kanya-kanya po kasi tayong kalooban. At yung bawat kaloob po natin, pinag-uugnay-ugnay natin yan. At pag nagkapag-ugnay-ugnay yan ng malaya, doon tayo lalakas. Kung ano yung mga pinagagamit mo, kung ano yung bagay na kinaloob sa iyo ng Panginoon, para makapagpalakas sa iba. For the edifications of others. Halimbawa ako, magaling ako umali. And then, meron akong ka-fellowship na sintomawo. Sintonado nga, mamumay yung boses pagkanta. Parang ako. Kaya sintomawo. Ito kayo mga senior natin dito. Di ba may mga ganon? Kumakanta pero Purihin ang Diyos na magkanak. Di ba mga minsan ganon eh. Nangungulo ka sa pagkanta. So, ibig sabihin, pag medyo magalihan mawa, binigyan siya ng kaloob na pag-songking. Now, mahahawa ka na nun. Mag-develop yung singing career mo pagdating sa Lord. Amen? Ano ba lang, hindi ka nakakaunawa ng Biblia. Meron naman nagpapahayag at nakakaunawa nito. Sabi ko sa atin dito, magagamit niyo yun para naman sa iba na mahina ang kanilang pangunawa. So, ganun po yung pagpapalakasan. Kaya kung mag-isa ka lang, yung kahinaan mo hindi mag-develop. Dahil wala nagpapalakas sa'yo. Kaya mahalaga po talaga yung fellowship po natin talaga. We are not in self-centered Christian. Pag self-centered Christian, sila yung pinakawigaw eh. Napakahina po nila. At hindi lang po nila namamalayan yun kasi akala nila sapat na yung kanilang ginagawa. Kapalit sa Panginoon, napakalaki po ang impact nito kung wala ka fellowship. People attendance of all the services of the church contribute greatly to fellowship. Kaya nga, tingnan niyo po yung active tayo sa lahat ng gawain ay mas malaki ang naiambag po natin sa iglesia para sa ikatatag nito. Amen? Ito natin ba wala? Ano ba contribution mo sa body of Christ? Wala rin. Amen? Kasi pansinin yan, yung kamay mo, halimbawa, ipapali yung kamay ko ito, no? Ipapali ko lang din yan. Ipapali ko siya, mahigpit. So, wala siya magiging contribution. Meaning wala po siya magagawa. Every time na nalaman ako, o nagagawin ako, hindi ko siya magagamit. Yung itong kanang kamay ko ang magagamit ko. Pag nag-release ako, ito po yung kanang kamay ko. Walang silbi. Amen. Bakit? Because it's not active. Full in attendance. Kaya yung contribution niya, maliit yung nabibigay na contribution para magbigay ka ng asan para isang ikanalago ng iglesia. So, malapit po sa atin. Kapag po tayo, let's service po tayo pagdating sa Panginoon, wala tayo magiging contribution para sa ikanalakas ng bawat isa. O yung mga, let's say, yung katabi mo ngayon. Actually, yung mga katabi, ang sa mga yung iba walang katabi, pasensya ka, hindi ka lalakas. Hindi, ganun lang mo yan.
Lupawan na may katabi ka ngayon, pinaghihinaan. Ngayon, pag nakita niya na ikaw masiglaan, nag-worship ka sa Panginoon, mahahalahan yan. Amen? Mahahalahan yan. Pero na lang, umatid yan. Amen? Tanungin mo nga yung magaling niyo, umatid. Yan. Kaya hindi mo hindi talaga yung Espiritu pagka gano'n. Kaya nga, sabi ko, the faithful attendance of all the services of the church contribute greatly to fellowship. Kaya nga, kapag tayo nag-fellowship, may lumalakas. At ato natin yan. Kaya nga, kapag mahina ka, kailangan ng fellowship mo talaga. Amen? Pero na lang, kung nag-claim mo sa sarili mo, malakas ako. Amen? Pero if you are alone, always, and you isolate your life into being alone, I tell you, hindi ka malakas na Kristiyano. Kaya nga, even si Elijah, si Elias, kung napansin nyo, ang sabi niya, hindi ba, patayin niyo na lang po, ako, dami. Nag-ano siya, nag-complain siya ni Yahweh, sabi niya, bakit? Pinatayin namin na lahat ng mga kasama ko, propeta. Sino nagsabi sa inyo? Ayun pala, itinago lang ni Yahweh. Tingnan niyo, pati siya namatay. Pati siya kung bagay-bagay ng hina, nag-depress. Kaya nga, yung pagiging isolated Christian natin, pwede pong maglagay po sa atin yan sa kamatayang spiritual. Kaya nga, it's better to have fellowship. Our regular fellowship. Okay, sabi dito, practicing fellowship through Bible studies in the home. Now, tingnan po natin. Every Christians often met in their homes for Bible study. Di ba? Kaya nga napakahalaga. Meron po tayo mga kinakantag na ganyan. Now, paano ba po natin mapapractice po yung fellowship po natin? Through Bible studies in home. Sabi dito, such settings allows for personal attention and applications of the Scripture. Madali po kasi, pagka halimbawa, tingnan niyo po Bible study. Pag yung nakapagturo, na-encounter kayo into your home, madali na sasabi po sa inyo kung ano yung bagay na kailangan na i-pursue ng isang Krisyano. Kung ano yung bagay na pwede natin i-amoy, kung ano yung bagay na pwede natin isulong. In normal in Bible study, all Bible studies provide wonderful opportunity for fellowship. So, halimbawa, let's say, sabihin po natin, busy ka. Tapos, wala ka pang Bible study. Hindi po talaga nalago yung espiritu mo kasi kulang na kulang po talaga yan. Ang lalabas po niyan, magiging parang solo ka lang sa buhay, wala yung iyong mga kapatid, wala yung iyong mga kaisa pagdating sa pananampalataya sa Panginoon. Mahihirapan po talaga mga survive yung espiritu po natin. Lumagan 5 verse 42. At araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay tigil sila nagtuturo at nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. So mas malaki po tayo matututunan. Not only attending service, Sunday service, kulang po yun. Not only attending evening service, kulang po yun. At siguro sabihin lahat po ng service po natin dapat dinadaluhan natin. Dahil yun ang magpapalakas po sa atin. At ano pa po yun? Dagdag pa po dito yung Bible study at home. Dagdag pa po dito yung mga discipleship, yung mga ginagawa kinakandag na pag-aaral pagdating sa iglesia, mahalaga po yan. Sabi pa po dito sa gawa number 2020, sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng pagdao sa bahay-bahay man, hindi ako nangiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Napipinpoint agad sa inyo ng tagapagturo ninyo kung ano yung kakulangan at kung ano yung bagay na dapat dagdagan. Amen? Dahil yun na ipapaabot agad sa atin na mga nagtuturo, yung mga bagay na makapagpapalakas. At masasabi niya rin po sa inyo, kung ano yung bagay na makakapagpagulay. Kaya tingnan nyo, yung mga awareness ng isang Kristiyano, without fellowship, namamatay. Kaya kung napapansin po natin, hindi po tayo nagiging mapagbantay. Dahil okay lang sa atin kasi hindi na po tayo sanay talaga na pinapalago yung ating espiritu. Kasi that is a lot of interest about the approach of God into us, into our spirit. Kaya mga kapatid sa Panginoon, dapat sinasanay po natin talaga na pinubuhay po natin yung espiritu po natin. Dahil alam niyo, pagharap po natin sa Panginoon, pagpatay yung kaluluwa natin, hindi po tayo tatanggapin ng Lord.
At alam niyo po ba, na napakahirap po talaga na tayo po ay maging rejected into Christ. Kaya po tayo, ibinibilang niya into fellowship para nang sa ganun po, tayo po nakatay lumago, lumakas, at nang sa ganun, buhay tayo dadatnan ng Panginoon pagbabalik po niya. The more practicing fellowship through visiting other brethren. Kailangan po yan. Na tayo po mismo, kayo po, tayong lahat dito, ay nagdadalawan po tayo, dinadalaw po natin yung bawat isa. Amen. Yung iba po kasi, kaya ayaw magpadalaw kasi takot sa magpaparienda. Pag po kayo madalaman, may mo lang merienda. Basta ang importante yun, makapagkwentuhan ng konti about Christ, makapagpatakasan ng konti, at least, napalakas po yung ating mga espiritu. Areas, churches, open head, special event like gospel meeting. Tingnan niyo po, pwede tayo maganda halimbawa sa bakuhan ninyo, kaya naman doon sa mga court na sa plaza, o saan pag ninyo, pwede po yun, at least lumalagon po tayo. This provides opportunity for fellowship with brethren in other places. Mahalaga po yan. Kung minsan nga po tayo, nasanay na lang tayo, na nandito na lamang po tayo sa church. Church, tapos wala na. Mahalaga din po yung meron tayong fellowship with our brothers, church, sisters, church. Mahalaga po yan para sa gano'n nakaka-adapt po tayo ng bago at sariwang pamahayagan o presensya ng Panginoon na sumasa kanila. Amen? At gano'n po, mapapaabot din po natin sa kanila yung bagay na ipinapaabot din sa atin ng Panginoon para naman sa kanila. Attending gospel meeting is a great way to experience fellowship. So, napakahalaga po, no? Kaya hindi po tayo dapat yung pag-iban-liban, di ba? Yung sinasabi natin, yung sporadical attendance, ano po. Kailangan lagi po tayo consistent pagdating sa attendance natin. Bilang ako sa Sunday service, Wednesday service, discipleship, Bible study, o di ba naman yung mga bagay na tinundak ng church para sa atin. It is open to us with God. And Diyos ang nag-offer sa ating po ito. Kasi nakita niya na marami po dapat na abutin po sa atin na para tayo po ay makapanatili talaga sa Panginoon ng wakas. Philippians chapter 1 verse 5, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y iyang tanggalin hanggang sa kasalukuyan. Mula nung una hanggang wakas, tayo po ay active na tumatanggap ng mga bagay kay Kristo. Wala tayong nare-read yan. Hindi tayo sumasala. Kung bakit parang, ayaw ko dito. Hindi pa pwede dito sa schedule ko. It's complete to my schedule. Ayaw ko dito. No, not like that it. Kailangan na bigyan mo tayo ng panahon yung bagay niyon dahil doon tayo nalakas. Alam niya, kung isa na, kung ano yung pinipili natin, hindi ko pa nalakas doon eh. Kung ano pa yung nare-reject natin, ay over and over, doon pa na tayo nalakas. Kaya mga kapatid sa Panginoon, hindi tayo nag-miss ng mga bagay na ino-offer sa atin ng Lord. Kasi hindi tayo nahanapin sa bago lalayo dito. Kailangan malaman ko, dito pa sa discipleship, o nag-impact sa akin to. Dito pa sa Sunday service, o makakadagdag sa akin to. Lahat ng bagay niyan, daragdag sa spirito natin po yun. Kailangan napakahalaga ng fellowship po yun. And you must discipline yourself to have an interest and willingness and eagerness for the fellowship with God. Mahalaga po yun. Huwag yung pasulpot-sulpot lamang po tayo dahil walang po tendency na lumago yung espiritu po natin. Yung simple listening can cause us dying spirit. Yung pang, okay na ito, nakapag-inig na naman ako eh. Okay na ito, nakapag-church na po ako. Alam niyo po ba magiging cause nun? Ikamamatay pa ng espiritu natin. Kasi bakit? Na-complacence ka na eh. Dahil gusto talaga ng Lord yung laging maalaw, lagi kang mainit, lagi kang uhaw, lagi kang budog pagdating sa mga bagay sa espiritu ng Panginoon. Because this is opportunity. Having this fellowship in other places to develop the ability to spread gospel at doon mo matutuklasan na ang buhay mo pala ay kailangan pagbigod sa Lord. Kaya nga hindi ka napasok sa atin eh, na mag-share ng words of God. Kaya hindi ka napasok sa atin na magturo. Kaya hindi ka napasok sa atin na maging ang buhay natin kay Kristo. Alam niyo kung bakit? Kasi lamang fellowshipping kayo, hindi mo makita yung some area ng espiritu natin. Nasasabatuhan, malabo,
iyong pangingin doon sa bagay na yun. Kaya hindi na pumaksan sa isipan natin na paglingkuran ng Lord sa buhay natin. At pagkakahanay natin, okay, this is not for me. Hindi tayo dapat masiyahan pagdating sa ating espiritu. Kailangan, we are always hunger and thirst. Lagi tayo nag-aanap. Lagi tayo uhaw sa mga bagay pagdating sa Panginoon. Now, let's go into the benefits of fellowship. Ano po ba yung maibutulong po dito para sa atin? Number one is to fulfill our duty to one another. Yan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, walang Kristiyanong hindi naglilingkod. Amen. Yes, sir. Kasi pag akala po natin ang paglilingkod, kumakanta ka sa church, sumasayaw ka, nag-word ka, hindi po ito yung paglilingkod natin. Kaya na, no Christian na hindi naglilingkod. Kailangan naglilingkod tayo. Now, tingnan niyo po ito. Ang pinaka-benefits po ng ating fellowship is to fulfill our duties to one another. Malalaman na yun, ano ba yung kapatid ko dito sa nakatabi ko ngayon? Ano ba yung ang tagpunin ko dito sa mga kabataan nito? Ano ba yung tagpunin ko sa mga kapatiran? At doon mo malalaman niyo, ituturo sa iyo ng Panginoon kung anong halaga po dito. Kaya nga po yung iba, walang pakialam eh. Di ba yung Brother of Self-Center? Walang pakialam, basta mo pupunta mo sa church, makikinig ako, okay na yun. Basta mo yun. No, that is not enough. Amen. Hindi po magiging sapat sa atin yung bagay na basta mo nakaupo yun, tahimik ako. No. Walang impact po niya sa espiritu mo, hindi ka maniligtas sa ganyan. Kailangan po natin ang tinatawag na yung duties natin to one another ay napakahalaga po yan. Hindi mo na alam kung ano po yung kailangan tagwahin mo para sa pagkakadiran eh. Hindi mo na alam kung ano tagwahin mo sa mga simbahan. Kaya mahalaga na malaman po natin yan, okay? To fulfill our duties to one another, una, to have care for one another. Kaya nakita mo, walang malasakit na sa kapwa. Wala pa kayo sa iyo. Wala kang magdayan sa iyo. Basta mo nag-judge ako. Di mo ako, straight down mo ng tignan. Wala ka pa kayo ng makasalanan ka. Wala ka pa kayo ng kwentilan mo. Wala ka pa kayo ng pakainin yung spirito mo. Kaya mahalaga yung fellowship eh. Nagkakaroon sa iyo ng halaga ang bawat isa. Doon ay matulong sa atin na tayo po kailangan maglingkod sa isa't isa. Yung mayroon kang malasakit sa bawat isa. Yun yung duties natin to one another. Ito sa amin service to God. Yung ginawa mo sa kapwa mo, sa Lord mo pinaglingkod niya. Yung nagmalasakit ka sa kaluluwa, bumulay yung alam mo ang isang kapatid mo sa pananampalataya na nanghihina, naglulupay-pay, sa Diyos mo ginawa yan. Trabaho mo sa Lord yan, service mo sa Lord yan. Pag-milig ko ng tamang pagod. Ito is why we need to discipline our fellowship. Kasi mawalan po tayo ng disiplina na. Okay, 1 Corinthians chapter 12, verse 96. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinaparangalan ang isang bahagi, nadadala ang lahat. Kaya tingnan nyo, ang daming ang natin parang pagkakaiba. Bakit? Kasi hindi tayo nagpe-fellowship eh. Ang alam na natin fellowship, Sunday worship, Wednesday service, ganun lamang po tayo. Kaya kulang tayo sa nagmamalasakitan sa isa't isa. Kulang tayo kung pagkipanang sa pag-aayaga ng bawat isa. Amen. Nakalimutan na po natin yun eh. Wala akong pakialam yan. Hindi ko mag-close yan eh. Kailangan mo maging close yan. Ay, yan, pinaghan na ako na. Wala akong pakialam sa kanya. Come on, hindi kami na naglilingkod sa Panginoon. If you don't have fellowship with God, if you don't have fellowship with all, kapatid sa Panginoon, makikita mo, lalago yung iyong malasakit. Amen. Okay, tingnan pa po natin. Number 2, to teach and admonish one another. Kaya ngayon natin isa, wala na tayong pagpapaalalahan na sa bawat isa. Paalalahan naman, magagalit sa iyo. Kasi nga, hindi namuo yung fellowship. Ayaw ng fellowship. Ayaw nung pagmagipar na admonish siya ng mga kapatiran. Ayaw nung natuturuan siya. Bakit? Because he has no willingness to do it. Amen? To teach and admonish to one another. Sabi po ng Colossians chapter 3 verse 16, ang salita ni Kristo ay hayaan inyong produsa, manatili sa inyong puso. Andito raw sa puso, ano po?
Turuan ninyo at paalalahanan ng isa't isa na may buong karunungan. Buong puso kayo umalig ng mga salmo, mga himno, at mga awiting na spiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. Kaya pinunga, pansin ninyo, marami po sa church po natin kasi ayaw ng fellowship, makita mo, hindi marunong umawit sa Lord. Pag fellowship na, makita mo, nakatayo naman yan. May hindi kumakanta yan. Meron naman po tayo monitor, nababasahin nyo yan para makasabay siya. Kasi alam niyo kung ano po yung hindi na bumunod, yung kanyang duties, yung kanyang tungkulin, bilang isang kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Amen. Amen. To fulfill our duties to one another, number 3, to serve one another in love. Yung paging ko natin yung bawat isang may pag-ibig sa puso. Galatians chapter 5, verse 13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag naman inyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig na naman, kundi magbigod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Sabihin mo sa katabi mo ngayon, mula sa oras na ito, mamahalin ko ang Espiritu mo kay Kristo. Kasi baka mamaya, ibang Espiritu taglay yan eh. Baka yun ang mahalin mo eh. Yung Espiritu ni Kristo na inilagay sa iyo, mahalin mo yan. Pag-ikuran mo yan with love. Amen? Amen? Okay, kaya po natin yun. Tuloy po natin yung fellowship natin sa Lord. At kailangan po na maging active po yung fellowship po natin. Kaya po ang ginagawa po natin. Okay, ano pa po? Ika-apat. To pray for one another. Yan. Ito yung condition, sira po tayo dito mga Kristiyano. Minsan ang panalangin natin sa sarili lamang po natin. Pero nakalimutan natin na mayroon pala mga kapatiran na kailangan natin ipanalangin. Minsan nagiging self-centered tayo, nagiging selfish tayo dahil ang pinapanalangin mo na lang yung anak mo, yung bahay mo, yung trabaho mo, yung pera mo, yung kayamanan mo, ari-arian mo, pero nakalimutan mo, ang dami palang mga kailangan ng panalangin sa ating mga kapatiran. Nandiyan yung mga nanghihina, yung mga may problema, yung mga nanlugo-pari-pari na kailangan ng panalangin, hindi natin napapanalangin. Kaya lang yan, natutuluyan ng mga patay kasi wala silang back-up na prayer. Amen. At yun po yung number 1 na naging problema natin. So, John chapter 5, verse 16, kaya na ipagtapat ninyo ang inyong mga kapatid, sa inyong mga kapatid, ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo gumaling, malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matawid. Kung minsan pa, makita nyo, nililihin pa natin yung mga kahinaan natin. Minsan naman yan, dahil nahihiya tayo, di ba, sa lack of fellowship. Hindi natin mga kumbaga ma-provide yung ating mga kasalanan, yung ating mga kahinaan. Kaya na paano tayo ipapanalangin? Anong ipapanalangin nila sa atin? Basta Lord, yung ano niya? Ikaw lang naman, basta hindi niya kasi sinasabi sa atin eh. Basta yan, Lord. Kung talaga, kung naman yan natin, hindi po ganun ang panalangin eh. To be specific, kailangan i-confess sa'yo yung bagay na yun para na sa gano'n. Maging katulong ka niya sa panalangin. Ano sabi po ng Mateo? Sabi po sa atin, when two of you here on earth work in prayer, you can receive that prayer. Sabi po sa atin, madaling ikagaran ng Lord yung panalangin natin kung mayroong dalawa sa inyo dito sa lupa nagkamisa sa panalangin. Amen. Kaya nga kapatid sa Panginoon, alam niyo kung minsan, kaya po ang isang Kristiyano hindi maipatawag ang kanyang pagkamasala kasi hindi po nila inaamin eh. Hindi nila kinukontes, pinagtataguan pa po nila ito. Kaya kapatid sa Panginoon, sino mananalangin sa iyo? Amen? Naintindihan po natin? This is also our duties. Kaya nga po, kung hindi namin alam kung paano pag-ikot sa Panginoon, hindi mo gagawin ito mga bagay na ito. Number 5, to restore one another. Yung po bang tayo po mismo nagiging buhay tayo kalakasan sa bawat isa po sa atin. Sa chapter 5, verse 19 to 20, mga kapatid, kung may kapatid kayong nalilinis ng naglas at may isa namang umatay sa kanya upang magsisi, ito ang tandaan ninyo. Sino man makapagpabalik na sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. So napakaganda pala, no? Pagdating pala sa Panginoon,
This is a great job that we can do to glorify God. Yung mayroong isang makasalanan na pinanunubalik po natin para sa Panginoon. Yung ma-encourage mo po itong tao na ito. Alam nyo, there's a greater reward in heaven. Amen. At tayo po mismo, magpapalain po tayo ng Panginoon. Kapag ikaw, halimbawa, nabuhay mo yung isang Kristiyano na napatay, hindi mo yung patay physical, ha? It's spiritual. Kasi baka mamaya, makakita kayo ng mga patay niya, buhayin niyo. Pagkakaguluhan kayo. Amen. Baka mamaya, sabihin kayo yung Antichrist na dapat ito eh. Ano? Naintindihan po natin? Pag po yan ang paglilingkod po natin, yung baka nangihina, kailangan buhayin natin yung kanilang pananampalataya sa Panginoon. And last, to fulfill our duties to one another, to be hospitable to one another. Yan. Kung lagi mo siya tatayin sa ospital, di ba yun? Hindi, ano? Yung pakikitungo natin sa bawat isa. Yung papuling pakikitungo natin, huwag yung ihirap-hirapan mo. Kung minsan, di ba, kapag kahit pa hindi mo tayo, pagka nakita ko, sinusungitan mo pa. Hindi ba gano'n? Kahit hindi na type yung ugali niya, kaya gusto niya pa rin yung ugali niya. Hindi ba yung parang ina-express mo yung kasi. Bakit siya ba? Walang kasalanan pag gano'n. Alam mo, yung mga gano'n kasi self-centered yun, sarili lang ang maganda sa sarili niya. Amen? Sa buhay niya. Walang fellowship. Kaya nga napakahalaga po talaga ng fellowship. Sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 9, magsali niyo para sa isa't isa ang inyong mga tahanan at gawin niyo ito nang hindi mabigat sa loob. Yan. Kaya kapag tumutulong tayo, dapat hindi mabigat sa loob. Amen? Sabi mo nga sa tabi mo, pag tutulong ka, kailangan masisiyahan na. Ano ba, hindi makapagsalita kasi hindi marunong tumulong eh. Amen? Diba? Hello? Kaya hindi lumalago yung espiritu po natin eh. Kasi kung minsan tayo po mismo, nalilimitahan gawin itong mga bagay na ito. Yan na hospitable to each and every one. Kung minsan, parang nagiging maganda lang pakitungo natin sa pamilya natin, sa kaibigan natin, sa best friend natin. Pero, gusto ko na malaman dapat lahat tayo. If you are a Christian in Christ, if you have received the Spirit of God in you, ganun po yung pakitungo natin. Nakahari na din, di ba? Kapag tinignan mo yung katabi mo, nakakainis talaga, no? Pero hindi. Hindi ka dapat mainis, kundi dapat maganda pa rin ang pakitungo mo sa mga. Kasi si Christ, alam nyo, kung tutuusin na, pwede na tayong kitatan ni Christ eh. Dahil sa mga pag-uugali natin, pero anong ginawa ni Christ? Pinakitong at pakita. Kahit masama yung ugali mo, kahit magandang ka, kahit kumibot ka, kahit na walang mag-inabaw ng sweldo mo, kundi ikaw na. Amen? So, doktor, bakit hindi napapakaw naman? Ganyan yung mga attitude natin eh. Kahit na yung anak eh. Di ba? Minsan, nadadagulman yung anak eh. Pag nanghihingi, kapatid sa Panginoon, no. We need to have a good hospitality to others. Dapat tayo pang mismo. Maganda tayo makitungo. Amen? Kaya na, paano ka makitungo na maganda kung ikaw yung nag-uumpisa ng hindi maganda makitungo? Kaya nga, you must remember that God, Jesus Himself, siya po mismo pinakitunguan tayo ng maganda. Kaya sino pa tayo? Kung isang kapag sa kanyang damdamin mo, ay galit ka na. Hindi mo na siya titignan ng buong pagsinta. Kundi ang pagtingin mo na sa kanya, buong pahamak na, buong galit na. Diba? Tingnan mo, mamaya, kapag halimbawa, tapos itong service na ito, tingnan mo yung kabesyo dito. Makita mo, ang sarap na tingin yan. Makita mo talaga, ang lagkit-lagkit na tingin yan. Pero yung iniinis mo dito, patingin yan. Minsan, pag tinignan mo yan, wala akong mga katalawa. Pangit ng tingin. Amen? Tumalabas yung ibig sa biga. Hello? Amen? Amen. Kulang na lang eh. Minsan, mapagkakala. Kulang na lang. Ang isipin niya, eh. Bakit siya? Ano ba yun sa sobrang inis mo? Ano, iba? Hindi na mapigilan yung emosyon eh.
Sabi ko nga po sa inyo, kailangan po talaga natin malakas ang espiritu natin. Through fellowship, lumalakas yung espiritu natin. Hindi tayo nagiging emosyon. Amen? Nagiging po natin yung emotional po natin. Okay? When we fellowship frequently, sad duties are more likely to happen. So, malagay po natin maaabot po yung mga bagay yun. Kaya, kumisan ang inyo, marami mga Kristiyano, wala nang ganito eh. Totally zero service to God. Hindi na involved sa church, hindi na involved sa ministry, and then ganito pa yung kanilang pagkakapwa. So, what service you can give it to God? Upon you share that you are a Christian, was believing into a fellowship, tapos wala ka naman service sa Lord. So, ibig sabihin, dami po talagang ulang sa iyong pagiging Kristiyano. At ito mga bagay nito na napakahalaga po dito. Hindi ka mga involved sa ministry, hindi ka mga involved sa church mo, sa body of Christ, tapos hindi mo pa ginagawa itong mga bagay dito, itong aning na bagay dito. And where is your discipline? As a Christian to Christ Jesus, nasa na yung disiplina mo, wala na. Amen. Ano ba? Benefits of fellowship to receive help from one another. Alam nyo, isang bagay na magandang panalanggap po natin sa pakikipag-fellowship po natin ay yung po, kahit pa paano may mga nakakatulong sa atin. Not only financially, hindi lang sa mga material na bagay, hindi lang moral. Yung concern po nila, hindi sila mag-advise sa atin na mag-encourage po tayo, mag-motivate po yung ating mga espiritu para lumakas po muli sa Panginoon. Kaya lang, kung halimbawa na wala kang fellowship, paano mo ma-achieve yung mga bagay yun? Kaya kapag ka natulungan ka naman, matay ka natutulungan ka naman, wala na po kasi yung nagpapalakas eh. We need encouragement to remain faithful. Para magpanatili tayo sa Panginoon, kailangan ng encouragement to both you and to your brothers in Christ. Mga kapatid sa Panginoon, napakahalaga nun. Kung wala ka man nakasundo, pagdating po sa church mo ay dahil yung mahirap ka talagang mabuhay at manatili sa Panginoon ng wakas. Kailangan meron kang best buddy. Kailangan meron kang mga parang mediator to each other. Di ba? Kapag halimbawa, hindi mo siya ganong kilala, meron kang kaibigan o meron kang kaisa o kapatid sa Panginoon na paglalapit sa iyo para dumami pa yung mga kaibigan mo sa church. Amen? Hindi ba na parang isa ng kaibigan mo sa church? Kailangan yung halos lahat maging kaibigan mo. Huwag ka masapatan na, di ba may kaibigan pa naman sister na niya mo? Kailangan dito mo na napakainom sa iba. Hindi mo kailangan lahat tayo. Kaya somehow, mas maganda, di ba? Mas maraming tulong. At mas maraming tulong, mas matibay. Amen. Kaya nga, mga kapatid sa Panginoon, he is present time. Ang Diyos po mismo, maabot ng tao na makaka-fellowship po natin para tayo po tulungan. Hebrews chapter 3, verse 12 to 14. Mga kapatid, ingatan ninyo huwag magkaroon ng sino man sa inyo ng puso't masama at walang pananampalataya na siya maglalayo sa inyo sa Diyos ng buhay. So, ibig sabihin po nito, tingnan niyo mga kapatid sa Panginoon. Pag tayo, makasarili po tayo, nagiging hindi tayo magandang halimbawa sa bawat isa. At ano nangyari po nito, tayo po mismo, nalalayo po tayo sa bawat isa. Verse 19, sa halip magpaalalahan na tayo araw-araw habang ang panahon ay patatawag pa ngayon, upang walang sino makadaya sa inyo ng kasalanan at sa kayo'y maging matigas ang puso. Sapagkat tayo lahat ay kasama ni Kristo sa gawain. At sabi niya, kasama tayo ni Kristo sa gawain. So, ibig sabihin, yung service po natin, mahalaga po yun. Kaya nga, wala akong ginagawa for the glory of God, hindi na kay Kristo. Kasi ang sabi po sa atin sa verse 14, sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang wakas ang ating pananalig ng ating ipinakita nung tayo'y unang sumampalataya. E paano kung nandaling na yung pananampalataya mo? So, ibig sabihin, mahihiwalay ka na kay Kristo. At hindi na tayo magiging kasama niya sa gawain. At alam niyo po ba, yung pagkakilala natin sa Panginoon, kailangan yan hanggang dulan ng pagbabalik ni Kristo.
kasama niya tayo. At kung hindi, ibig sabihin po yun, hindi na tayo kay Kristo. Kaya tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon. Tayo po lahat, hinihirap tayo ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At yung paglingkod na yun, yun yung tinatawag ng Panginoon na kasama tayo sa Kanyang gawain. Dahil Panginoon mismo, si Jesus mismo, dumataan dito para maglingkod. Kaya nga, kung tayo mismo, hindi tayo maglingkod, hindi tayo mag-isa kay Kristo. And this is our fellowship with Him. This is our fellowship with Christ. Kaya nga, tinatulungan tayo na magkaisa tayo, magsama-sama tayo, para kasama tayo ni Jesus sa gawain. So, paano mo sumasaktan tayo yun? Kaya nga, kapag hindi mo ginagawa sa Panginoon, hindi mo ginagawa itong mga bagay ito at ipano sa inyo, Panginoon, ay dahil ibig sabihin yan, wala kang fellowship sa Lord. At ibig sabihin yan, pag sinabing fellowship, pagkikipag-isa natin sa Panginoon. Amen. Kaya paano tayo magiging kalisa kay Kristo kung wala tayo at hindi tayo kasama sa gawain ng Panginoon? We need comfort in times of tribulation. Sabihin po ito, kapag kahit pa nandun tayo, namimigatihin tayo, kailangan natin ang bawat isa. Huwag mong susunuhin, kasi pag sinulong mo yung kapigatian mo, manipugluhan ka yan. Ang sabi po sa atin ng Biblia, sabi po sa atin, sa pakikipag-isa kay Kristo, mayroon tayong kapigatian. So, paano ba sabi sa atin ng Lord? Napagpapatayin niya ng isang liputan. So, meaning, with Christ, with fellow believers, with fellow Christians, with fellow followers, magiging malakas tayo. Dahil ang Diyos yung magiging kalakasan natin, you overcome the trouble, you overcome the tribulation, you overcome all the trials. Kaya nga, with one in Christ Jesus, we can overcome all troubles in life. Ano ba mismo? Hindi tayo manipulayan ng kapigatian. Kaya sabi nito, know that comfort comes from two sources. At saan yung sources sa'yo? Ano yung pinagkagaliman po yung dalawang yun? From God and each other. So, alam niyo po ba, kaya tayo nagkakaroon ng fellowship because God also can use you. Ginagawa mo kung gamitin ng Panginoon para maging kalakasan ng isang kapatid. Pwede mo kung gamitin ng Panginoon para maging kalakasan mo. Pwede mo gamitin ng Panginoon para maging kalakasan ko. At yun yung ibig sabihin ng Panginoon. Sa Diyos nagmumula ang source ng lahat po ng comfort para mapagtagumpayan natin lahat ng labanan. Pero ang Diyos mismo, sometimes, ang sabi po dito, okay, does God comfort both directly and indirectly? So, ibig sabihin, pwede mong galing directly sa Panginoon at pwede kang gumamit ng instrumento para i-comfort ka. Kaya kapag sa Panginoon, huwag kang taka. Wala naman buhay sa sarili naman. Kung makasarili ka, hindi ka buhay. Amen? So, pagkatang isang buhay kay Kristo, hindi mo kasarili yan. Makikita ko yan, laging may ka-fellowship yan. Kaya nga tandaan po natin, two sources ng comfort po natin. It's from God and it's from each other. Tandaan mo, kung bakit naging matulungin sa iyong kaibigan mo, it is because the source, the main source is God. Amen? Indirectly serves ang ibig sabihin yan. Kaya nga kung minsan, meron tayo mga channel of blessing eh. May mga nangatulong sa atin financially. Pero hindi nakakahulugan, sila talaga yun. Kundi ang direct source ng channel of blessing ngayon, si God. Kaya na magkatakan, uy, I got it with my own strength. Come on, hindi na daw yan. Ang Diyos ang pinanggalingan po ng source ng lahat. Kaya tandaan po natin, mga kapatid sa Panginoon, mahirap na walang fellowship. Dahil pag sarili mo lang, baka mamaya malusog ka ng kaaway. Akala mo, magagawa mo ang lahat sa pamamagitan ng sarili mong lakas. Come on, wala ka buhay sa sariling lakas. It's all coming from God. Kung maging magaling ka man, naging mahusay ka man sa trabaho, sa pag-aaral, sa pagpapamilya, o sa makikipagkaibigan, ay tayo ang source niya is God. Amen! Kung naging mabuti ka man sa pamilya mo, ang source, the real source of goodness is God. Amen! Hindi ikaw. Hindi ka naging mabuti tayo sa sarili mo naman, kundi ang Espiritu ng Diyos na nagpapabuti sa atin. At huwag po tayo magkamali doon. We cannot pray the love of God.
Hindi tayo ang dapat na nagkikriman, kundi dapat binabalikan ninyo. Kaya tayo nakikipag-fellowship. When we are worshiping God, when we are putting our thanksgiving to Him. At yun po yung dapat na maalaman po natin doon. Kaya ang Diyos ang umaaliw sa atin. Tandaan mo, kapag ang isang tao malungkot, ibig sabihin niyang patay ang fellowship niya. Kapag yung isang tao, puro na lang problema ang nag-iisip niya, walang fellowship sa Lord niya. Kapag isang tao makasarili, laging nagsasolong at walang pakena, ang ibig sabihin niyan, walang fellowship sa Lord. Kaya you must discipline your fellowship. Dahil kung may Diyos ka, I tell you, hindi ka magiging makasarili, hindi ka magiging asa lamang sa sarili mo, kundi we keep relying our life in God. Kaya nga napakahalaga ng mag-church. Napakahalaga na mayroon tayo mga co-workers in Christ dahil nagpapatunay na mayroon tayong Diyos. Pagkasalungista ka, wala kang pakialam. Ulitin ko po sa inyo, ang ibig sabihin niya, kapag sarili mo lamang palagi, ang iniintindi mo sa buhay mo, at anan mo palagi ang iniisip mo, wala kang Diyos. There is no fellowship in God. At tandaan po natin, kapag may fellowship ka sa Lord, hindi depende ang Diyos na ito maglalagay ng indirect source sa buhay mo para makapag-fellowship mo rin. Ang Diyos ang nagbigay sa atin dito sa isa't isa. Ang Diyos ang nagbigay sa inyo sa akin. At ang Diyos ang nagbigay sa akin sa inyo. Kaya tatandaan po natin, without God, wala tayo. Mayroon mga trabaho, mayroon kami nagkakakitaan. Ang direct source niya, ang Lord. Ginamit ka lang ng Panginoon. Kung may mga tumutulong sa inyo, financially, materially, or counseling, wala man lang yung bagay na tinulong sa inyo, ang direct source niya, tayo magtataan ng Diyos. Huwag mo sabihin, ang galing ng asawa ko, kasi masipag yung asawa mo, kaya ito. Masagana kami sa buhay. The direct source is God. Indirect source is your husband or your wife. Kung meron ka matulong kaibigan, indirect source lang yan, Lord. Pero, ang talaga, direct source niyan, si God. Kung meron kayong pastor na nakakapag-inspire sa inyo, nakaka-encourage sa inyo para mag-ikot kayo sa Panginoon, indirect source si God doon sa pastor mo. Pero ang direct source, ang talaga nun ay si God. Bakit ka lumago? Dahil mayroong indirect source sa paggamit ng pastor o sa paggamit ng kung sino na nagpapalakas sa inyo. Pero ang direct source niyan, si God. Ang Diyos ang mayroong dahilan kung bakit lumalago ka sa pananampalataya. Amen? Kaya kung tayo naman po, in-encourage tayo into fellowship. The direct source of our encouragement is God. Amen? Lagi po natin tandaan po yan. 2 Corinthians chapter 1, 3-5. Purihin natin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmulan ng lahat ng kaaliwan. Pinaliw niya kami sa aming mga kapaghatian upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap namin sa Kanya ay maaliw naman namin ang mga nabis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Tandaan po natin yung mga kapatid sa Panginoon. Minsan, parang we are looking toward to other. Or sometimes to your pastor. So, pinamaliit po natin yung ating mga pastor. Hindi ko makilala yung pastor na yan eh. Hindi ko makilala si sister. Hindi ko makilala yung mga kapatiran eh. Come on. Let's go on. Lumag mo ba sa pananampalataya, lumag mo sa Espiritu na dapat malaman mo na ang source ng lahat ng bagay na yan ay walang ibang kundi ang Diyos. Kung bakit kailangan mo ang kapatiran, kung bakit kailangan mo ang pastor, kung bakit kailangan ko kayong lahat, it is because of God. Kung bakit kailangan natin dito, magtipon natin dito sa church na ito. Kung bakit kailangan tayo magkaisa sa paggawa sa Panginoon, ang direct source yan sa God. Siya yung talaga naging kamit sa atin para tayo lumago, lumakas,
at maging patatag hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. When we fellowship frequently, we are blessed by one another's faith and comfort. Kaya nga mas malaki yung pakinabang sa pakikipagkaisa natin, sa pakikisama po natin sa bawat kasamahan man ng pagkaya. Tandaan po natin mga kapatid sa Panginoon, we cannot live without other. We cannot live alone. Hindi tayo mabubuhay ng sarili lang. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ang hirap mabuhay ng solo ka lang. Ang hirap mabuhay ng mga kaibigan. Ang hirap mabuhay bilang Kristiyano ng mga kapatiran. Bakit ang imagine yun? Kapag nagsasolo ka na, parang hinahina mo. Pag nagsolo ka na, nandun ka na, matutulog ka na, minsan nahihiyak ka na lang eh. Pero kapag natin yung mga kapatiran na advisean ka, siya, ganitong tayo yan because of that. We give you strength to overcome every failures you have. Doon na parang na-encourage ka na. Kaya kapatid sa Panginoon, I tell you, do not go into a wrong company. Kung minsan, yung pa yung wrong company na yun, yun na maglalaglag sa'yo. Yun yung magpapahina sa'yo. And so to get into to the fellowship of God, ano nangyayari? Nahahatak tayo eh. Hinahatak tayo palabas sa fellowship ng Lord. And you must discipline your spirit. Try to test every person that you go with them. Huwag mo magpapalangin na, okay na to, kasama ko, matagal ko na kilala to eh. Tignan mo sa sarili mo. Nilalaglag pa yung espiritu mo. Nilalayo ka ba sa paglilingkod sa Panginoon? Nilalatay ka na yung ugnayan na kay Kristo. Yung kasipagan mo sa Diyos. Hindi mo napansin? Na meron tayo mga minsan nakakasama na gano'n na nakaka-impluensya sa atin para patayin yung ating espiritu, yung relasyon, yung ating isipan sa Panginoon. Iwanan mo yun. Hindi mo kailangan yun. Dahil I tell you one thing, ang mahalaga yung ipinadala sa iyo ng Lord. Hindi yung tao na hahatak sa iyo para lunurin ka lang sa kalagayan ng mundo, para lunurin ka lamang sa mga maling bagay, para lunurin ka lamang sa mga bagay na hiwalay sa Panginoon. Tandaan mo, ang Diyos nagpadala sa iyo, maaaring isa, dalawang, tatlo, o marami, para lumayan ka sa iyong journey, sa iyong nakbayan, sa iyong takbuhin pagdating sa Panginoon. Treasure mo yung mga tao niyo. Yun ang palatandaan mo. Yung nagdadiretso sa iyo sa mga malito. Yung nagsasabi sa iyo na mga ipalihihina mo. Yung nagsasabi sa iyo na ikinababagsak mo. Yun yung mga tao na dapat mo ingatan, paalagahan. At ituloy mo kayamanan sa buhay mo. Huwag yung mga tao na atake ka para malumpay ka. Atake ka para mawala tandaan pagdating sa mga bagay sa Panginoon. They don't deserve your fellowship. Hindi nila kailangan na makasama natin sila. Dahil ang gusto talaga ng Lord, yung talagang maalam, mag-iinit sa Kanya at hindi sa ibang bagay. Ang sabi niya, maligam-gam ka, mag-init ka o hindi malamig o malamig, isusunod na niya. There is no one Christian. Lahat natin puntahan. Mag-init palagi sa Panginoon. At tandaan natin, kapag ka nalulupay-pay ka, lumapit ka sa isang tao na kung saan alam mo mga pagpapalakas ng Espiritu, especially the fellowship of our brothers and sisters in Christ. Pag kami hiwalay sa mga tao na yun, kailangan mo ang church, kaya nga din na ng Panginoon dito eh. Dahil doon ka mapalakasin ng Lord. Doon ka huhumayin ng Lord. He will train up His children in the place that He puts you. At tandaan mo yan, kapatid sa Panginoon. Hindi ka mahuhulog sa isang lugar na pipili mo lamang. Kundi ang Diyos ang dapat na naglagay sa iyo. Mga kapatid sa Panginoon, always remember that fellowship in Christ ay napakahalaga niya sa bawat isa.
ay may kahulugan na buhay na ilalagyan. Kasama ko bakit nasa church na dito. Kaya ano ko bakit nakilala ko ang bawat isa. It is because God concerned with our salvation. Mahalaga sa Panginoon ang kaligtasan ko. At sa oras nito, kapatid, pagkasin ko ang Espiritu ng Kristo. Do not live alone. Do not worship God. Do not serve God alone. Do not serve God alone. Kailangan mo na bawat isa. Kailangan mo na magpapanakasan mo. Kailangan mo na instrumento, magiging daan para ikaw ang lumaki. Hindi Jesus lahat po tayo naman nasunod tayo ng panlalamig sa pananampalataya. Especially yung mga bago po sa pananampalataya sa Panginoon. Darating at dadaan din po kayo sa panlalamig pagdating sa inyong mga interes, pagdating sa inyong Panginoon. At tandaan nyo mga kapatid sa Panginoon, hindi solusyon ang bitawan ng Diyos sa buhay natin. Sapagkat kung bibitawan mo itong mga bagay nito, parang bibitawan mo na yung kaligtasan. Parang isiguro mo yung iyong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Tandaan natin mga kapatid sa Panginoon, God wanted us to learn discipline. At yung discipline na yun, ilagay natin sa ating pakikisama sa mga kapatid sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon, at sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. Kaya tayo nagiging naka-Diyos, it is because of all these things. Dahil dito po tayo tinuturuan, inuhubog ng Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng discipline pagdating sa sarili po natin. Kapatid sa Panginoon, layuan natin yung mga pagpapabagsak ng ating relasyon sa Lord. At ilapit natin ang buhay natin doon sa mag-encourage sa ating palagi. At iputulak tayo sa mga bagay pagdating sa Panginoon sa Kristo. Kaya naman sa oras nito, mga kapatid sa Panginoon, hingin po natin sa Panginoon, tayo'y patatagin, bigyan ng kasipagan, interes, pagdating sa mga bagay sa Panginoon. So, pagdating out of these things, manalayin po talaga tayo ang mga bagay na kung saan mahatak po sa atin para mawala tayo sa Diyos. Tandaan po natin, labanan po natin ito, tug of war. Maaaring manalo ka o didisiplinahin po ang sarili mo. At maaaring manalo ka kung hindi ka magdidisiplina sa sarili mo. So pagkatandaan po natin, ang paglilingkod sa Panginoon at paglapit sa Panginoon ay kailangan ng disiplina sa maraming bagay. Kung hindi mo didisiplinahin yung flesh mo at susundin mo pa rin yung kalayaan na yun, na gawin ito mga bagay na ito na hindi nakalulugod sa Panginoon ay dahil umante sa araw, hindi ka na mapapabilang sa paghahangin ng Diyos. Kaya ingatan po natin yung mga bagay na yun. Lagay natin yung sarili natin kung saan tayo nilalagay ng Panginoon. Kung saan tayo dapat, at kung saan tayo matututo, at kung saan tayo mahuhulog. Agawin natin yung bawat approach ng Lord sa buhay natin. Sapagkat ang gusto ng Panginoon ay mapabilang tayo ang lubukas sa kanyang gawain. Mga kapatid sa Panginoon, ingatan natin yung ating espiritu, yung relasyon natin sa Panginoon, sapagkat napakahalaga po dito pagharap natin sa Panginoon. At kung wala yung ating pagpapahalaga sa espiritu po natin, ay dahil pagharap natin sa Panginoon,
hindi po tayo tatanggapin at hindi tayo makikilala ng Panginoon ng kabilang sa Kanya. Ay natin manalala sa Panginoon. Maraming Diyos, papasalamat po kami sa biyaya ng bawat aral, sa biyaya, Panginoon, ng mga mensahe mo, Panginoon, na yung pinakalob sa amin. Panginoon, lagi namin tatandaan ikaw, Panginoon, at patuloy namin isa sa buhay at mga bagay ni ikaw, Lord, upang sa ganun, Panginoon, matutunan namin ang bawat pag-aaral, ang bawat pangumuhay na nais mo para sa amin, O God. Maraming salamat po, Lord. Turuan po po kami, Panginoon. Sabi po, kung na kami sa kalulungan, bibigyan mo po kami, Panginoon. At sa oras dito, Lord, maraming salamat po sa pagbibigay mo po sa amin, O God. Nawa, Panginoon, Lord, tumatak sa aming mga puso, bawat ito. At gagawin mo po kami ng Espiritu ng pagsasabuhay, pagsasaganap ng mga bagay ni Lord. Upang sa ganun kami katatag kami, Panginoon, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon. Maraming po kami, Panginoon, na gumagawa sa iyo at nananatiling maalam buhay sa Espiritu na pinagkaloob po sa amin. Salamat po, Panginoon. Gabayan po po ang aming mga kaluluwa, O God. Tagalin mo po kami, Panginoon, sa pagsarili po lamang, O God. At ilagay mo po sa amin, Panginoon, yung kalakasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Lord, we can do all things through Christ who strengthened us, O God. Maraming salamat sa lakas na ikaw, Lord, upang sa iyo mapagtagumpayan namin, Panginoon, ang bawat pagsubok ng mahata sa amin, Panginoon, upang kami mawala sa iyo, God. Lord, hindi mo iaalaw ito, Panginoon, na mangyari sapagkat ikaw ang Diyos na magbibigay sa amin ng kalakasan, Panginoon. Lord, indirect or direct, Lord, alam namin, Panginoon, kalooban na kami, Panginoon, ay manatili sa iyo malakas, matatag matibay ang gawakas upang kami, Panginoon, ay maligtas. Maraming salamat po, Lord. Nagabot po kami sa aming pag-uwiugan. Lord, maluwalhati kami makauwi sa aming mga tahanan. Maluwi mo po kami, Panginoon, yung banal na dulo, Panginoon. Kaya mo sa mga po kami ng libo-libo mo mandiri mga health at ng iyong presensya, Lord, ng banal na Espiritu Santo, Panginoon, na siya pag-iipatubay namin, pag-iingat namin, Panginoon, upang maluwalhati kami makabalik sa aming tahanan. Pagpalain mo po, Panginoon, bawat isa sa siksik-ibig at mga paula pagpapala. Pakita mo sa bawat isa, Panginoon, napakasarap ang buhay na nasa iyo, Lord, kaysa sa buhay na wala sa iyo. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa ito namin binabalik ang lahat ng kapagyan, karangalan, at lahat ng ito, Panginoon, sa iyo kadakilaan. In Jesus' name, Amen.